Good day everyone, we are Group 4 and today we'll be discussing the national artists for film and broadcasting arts of the Philippines. We have Lino Broca, Ishmael Bernal, Gerardo De Leon, Pablo S. Gomez, Mike De Leon, Manuel Conde, and lastly Eddie Romero. Lino Broca was born in 1939 and died on 1991. He is known for his works Maynila sa mga Kuko ng Liwanag in 1975, where a provincial man searches for his lost lover in Manila and discovers the harsh realities of urban poverty. In Shang in 1976 is about a young woman from the slums is being abused by her mother and was raped by her mother's lover, seeks revenge. Bona in 1980 is about a middle-class woman become obsessively devoted to an actor and sacrificed everything for unrequited love and endured his abuse. And The Bed Collector in 1986 is about a woman working as a wedding bed collector navigates daily struggles. He is known for his films that tackle social issues, particularly poverty, inequality, and the struggles of the Filipino people. He uses his work to highlight the struggles and injustice that the ordinary Filipinos are facing. He exposed government corruption and the exploitation of the poor, and also vocal against the dictatorship of the former President Ferdinand Marcos Sr. He was declared as a national artist in 1997. Lino Broca is considered one of the most influential filmmakers in the Philippine history because of his work that shows the struggles of Filipinos and uses work as a tool for his advocacy. His work influenced not only Filipino filmmakers but also international audiences, with Maynila and Insyang gaining critical acclaim worldwide. Si Ishmael Bernal po ay isang filmmaker. He was born in September 30, 1938. He died on June 2, 1996. Kilala din siya bilang the genius of Filipino cinema. Siya po ay na-recognize as a director of film that serve as social commentaries and bold reflections on the existing realities of the struggle of the Filipino. Siya ay kilala din dahil sa kanyang film that express social injustice and reflect on the struggle of the ordinary people. Ito po ang apat sa notable work niya po. Unang-una po is Nanalo sa Tubig noong 1976. Ito po ay tungkol sa isang love triangle. Ito po ay umiikot po kay Benjamin na isa pong mangingisda at ang kanya pong dalawang babaeng karelasyon na si Chiding na nag-aaral po maging midwife at si Maria naman po ay isang magandang dalaga mula sa baryo po. Next naman po is Haplos. Ito Haplos noong 1982 po. Ang Haplos po ay kwento na umiikot po kay Mila po. Si Mila po ay isang babae na may katangian o kakayahan na makaramdam ng damdamin ng ibang tao sa pamamagitan po ng kanyang mga haplos po. And next naman po is relasyon noong 1982 din po. Ang kwento na ito po ay umiikot po sa buhay ni Marilu. Si Marilu po ay isang babae na nahulog sa isang mapanganib na relasyon dahil siya po ay umibig sa lalaking mayroong asawa. Next naman po is Pahiram na Isang Umaga noong 1983. Ito naman po, ang kwento naman po na ito ay tungkol kay Juliet na isa pong single parents na naharap sa sunod-sunod na problema o pagsubok sa kanyang buhay po. Next naman po is contribution to film and broadcasting. Siya po ay nag-recognize for his pioneering work in shaping the modern Filipino film industry. Si Ishmael Bernal po is focused on complex narrative, human psychology, and social issues po. Siya po ay, noong 2001, siya po ay na-declare as the national artist. Additionally, fact po about kay Ishmael Bernal po is siya po ay director, writer, and producer na nanalo po ng ilang mga parangal po.
including po dito yung FAMAS and Gawad Yurian Award po. And also po, additional fact po about sa kanya is, he was a key figure in the Manila Film Center scandal na lalong nagpasigla sa kanyang ay social and political commitment through film. Yun lamang, thank you. Now let's talk about naman po kay Gerardo de Leon. So quick information lang po about kay Gerardo de Leon. So Gerardo de Leon po was born on September 12, 1913 in Manila, Philippines. And namatay naman po siya noong July 12, 1981 at the age po of 67 years old. And now let's proceed naman po sa mga notable works po ni Gerardo de Leon. So ito po yung mga gawa ni Gerardo de Leon, yung Norli Mitangere, and yung Wag Mo Akong Limutin, and yung El Filibusterismo. So yung Norli Mitangere po is all about social justices and abuses po in the Philippines noong Spanish colonial period. And yung Wag Mo Akong Limutin naman po, tungkol naman po to sa isang pag-ibig and sacrifice at mga pagsubok po na kinakaharap ng dalawang magkasintahan po. And yung El Filibusterismo naman po, ito po yung story tungkol po sa unfairness and control po noong Spanish rule. So now let's proceed naman po sa mga nakontribute ni Gerardo de Leon sa film and broadcasting industry. So he is one of the pillars po of the Filipino film industry, and he is known po for his mastery in blending drama and horror with his deep understanding of Filipino culture and history. And si Gerardo de Leon po, na-declare po siya as national artist noong taong 1982. And additional facts po kay Gerardo de Leon. So, Gerardo de Leon po is directed over 100 films, with his work earning critical recognition at international film festivals. And he is one of the first filmmakers to gain recognition po at the Cannes Film Festivals. So, yun lamang po. Maraming salamat po. Chavez Gonzalez was born on January 25, 1921, and kilala po siya as Krill, comics writer po and director. And comics po revolutionized cinema sa pamamagitan po ng pagsusulat ng screenplays na nakapokus po sa complex emotion and social change. And si Gomez po na-declare po siya as National Artist for Film po in 1982. And si Gomez po is considered po siya one of the top comics writer po dito po sa Philippines. And sa notable works naman po ni Gomez is yung Isang Araw ng Pag-ibig. His film po is ng 1953 pa po is the story po it's about love, sacrifice, and how complicated relationship can be po. And dito po na-experience po nila yung heartbreak and yung they grow po as individual. And yung next naman po yung Gilda. Yung Gilda po ay noong 1956 pa po. This story naman po is about the sacrifice we make for love and the choices we make in life. And yung next naman po, yung Batas ng Lansangan 2002 pa po. And it's about po yung struggle po it's about struggle of everyday people. Dito po sa film, sa story na po is pinapakita po yung how people can be forced to make choices to survive po. And also po si Gomez po naging instrument po siya para po maging sikat pa po yung romance and adventure films po sa mundo po ng cinema. And additional facts lang po about po kay Gomez is si Gomez po is he was not only influential po sa mundo po ng cinema. Meron din po siya significant contribution po sa television, Filipino television. He wrote script po sa iba't ibang television shows. And Gomez po, yung contribution niya po, mas lalo pa pong nag-extend. Where he was a noted scriptwriter po. Ako i-explain ko kung ano yung meron kay Mike De Leon about sa notable works, sa contributions to film and broadcasting, and year ng na-declare yung national artist and additional facts about kay Mike De Leon. So let's start.
So si Mike De Leon is known for Filipino film director, screenwriter, and producer. He is widely regarded as one of the most influential directors in Philippine cinema. So next is yung notable works ni Mike De Leon. So una dito yung Kisap Mata, 1981. It is a psychological thriller about a family. Next po is yung Batch 81, 1982. It is hard-hitting drama and nagbibigay siya ng pulis sa kultura and isa ito sa mga most celebrated works ni De Leon. So next is Itim, The Rights of May. Filipino film po siya with themes of horror and psychological thriller. So next naman po is yung contributions to film and broadcasting. His work often explored themes of power, family, and societal tensions in Philippine society. So, yung mga works ni Mike De Leon is nagpapakita ng mga complicated aspect life ng Pilipino and madalas niyang ipinapakita yung hindi pagkakapantay-pantay ng power sa loob ng pamilya nila. Pati na rin yung malawak na lipunan na meron sa kanila. Kilala siya for his unique visual style in filmmaking. His work po is a critical reflection of political, cultural, and social dynamics of Philippine society. Lalo na po noong panahon ng martial law era under President Ferdinand Marcos. So, year declared as national artist is 2006. And ito na po yung last is yung additional facts about kay Mike De Leon. So, Mike De Leon is one of the most respected directors in Philippine cinema, often credited with modernizing and revolutionizing the local film industry. His films, especially Kisap Mata and Batch 81, have become classics influencing many filmmakers. Yun lang po. Maraming salamat. So now let's proceed with Manuel Conde. A little background of Manuel Conde. Manuel Conde po ay pinanganak noong 1915 at kalaunan ay sa katandaan at sakit siya ay namatay noong 1985. Isa po siyang Filipino filmmaker, actor, and director po. Kilala po siya sa pagdala ng Filipino culture at ng history sa global stage. When we say global stage po, ito po yung tawag ng mga kilala o ng mga professionals sa field ng film. Ito po yung kapag ang isang palabas ng isang filmmaker o ng isang aktor ay narating at ibang-ibang lugar sa isang bansa o ang iba't ibang bansa sa isang mundo, no? Yun po yung tinatawag nilang global stage. Pinanganak po si Manuel noon sa Urbano, Indaet, Camarines Norte. Siya po, nagsimula po yung career niya noong 1930s and kalaunan po na-realize niya at na-feel niya na meron siyang potential sa pagiging director kung kaya pinagpatuloy niya yung kanyang career, no, na bilang isang personalidad pero bilang isang director na. Isa po siya sa mga pioneer o mga nag-umpisa ng Philippine cinema. Kilala din po siya para doon sa mga epiko na kanyang ginawa katulad na lang ng Genghis Khan at yung kanyang adaptations ng Filipino folklore o kwentong bayan na tulad ng One Tamad, ginawa niya po ito ng series, Ibong Adarna, at kilala yung mga trabaho o mga works niya bilang blended siya ng humor, kwentong bayan, and of course nationalism. So, meron po siyang tatlong ginawa na sikat o kilala ng mga tao. Una ay ang Genghis Khan, One Tamad series at ang Ibong Adarna. Sa Genghis Khan po, meron pong tatlong kilala na character dito. Una po si Tem Eugene o si Genghis Khan. Siya po ang bida sa kwentong ito at siya po yung mabait na tao na naging powerful Mongol leader po. Habang si Borshu ay ang kalaban po ni Khan, ni Genghis. Habang si Linwa naman po ay ang merong romantic connection o sabihin na lang nating merong pagtingin o meron silang pagmamahalan nito ni Genghis Khan. Ang storya nito is nag-start to sa buhay ni Genghis Khan nung mga kabataan niya, no, hanggang sa kanyang hanggang sa pag-arise niya bilang isang kinakatakutan at respetadong Mongol leader na maraming teritoryo ang nasakop o nakuha. Napapakita dito yung mga struggles, yung
mga laban, mga battles, yung personal relationship natin. Tapos mostly in-emphasize dito yung tragic brilliance and leadership quality ng mga tao na nasa paligid natin, na no matter kung saan ka nang galing, saan ka nag-start, as long as meron kang brilliance sa sarili, meron kang leadership skills, meron kang trust sa sarili mo, of course you can always be more than you think of you are. So yung film po na to is mix siya ng adventure, drama, at of course yung yung epiko. Next po ay si One Tamad series naman. No, kilala natin si One Tamad bilang isang tamad na tao, ngunit matalino, no? At ang villagers naman po nire-represent nila yung society kung saan madalas nakakapamulabog o nakakagawa ng katamaran itong si One Tamad. Si One Tamad po na kwento o One Tamad series, ito po ay collection ng mga humorous stories ni Juan Conde tungkol kay One Tamad. Si One Tamad po ay tamad ngunit witty character. Nakakatawa po siya, pero tamad nga lang, no? Despite po doon sa kanyang katamaran, no, madalas po na si Juan ay na-outsmart niya yung mga tao dahil doon sa kanyang quick thinking ability. Madali siyang makaisip ng ng kanyang mga gagawin in terms of, kunyari, may nangyaring trahedya doon sa inuutos sa kanya, halimbawa sa Alimango, no, nakakaisip kaagad siya ng kanyang magiging solusyon doon. So yung story na to is rich in Filipino humor, as in purong humor lang ng Pilipino to. Nagpo-provide din to ng lesson sa mga taong makakapanood, no, na dapat maging resourcefulness, marami dapat tayong alam na pagkukuhanan ng mga bagay-bagay, maging creative, of course dapat may self-resilience ka para para ready ka palagi, at yung sa society mo, yung societal norms mo, hindi mo masagasaan o matapakan man. Lastly po is ang Ibong Adarna. So sa Ibong Adarna merong 3 kilalang character, or rather 4. So si Don Juan ang pinakabunso, Don Pedro at Don Diego ay ang kanyang mga kuya. At of course ang Ibong Adarna, the magical bird with beautiful singing voice na kaya makapagdala ng kasiyahan o makapagpapagaling sa isang may sakit. At ang kanilang ama na si Don Fernando na may sakit. No, yung kwentong to based to sa Filipino famous epic story po na may 3 haring naghahanap dun sa mythical na Ibong Adarna para mapagaling yung tatay nila, yung hari, no? So yung story na to, nag-start to kay Don Juan na nag-adventures, na overcome niya yung mga challenges, mga betrayals, tas yung mga trials sa kanya nung ermitanyo, ganyan, at hanggang sa mahuli niya yung ibon. Yung kabaitan niya at yung perseverance niya, yun yung nag-lead sa kanya sa success. Habang yung mga kapatid niya naman na nagpadala doon sa kanilang pagkasakim doon sa trono, no, nagkaroon sila ng consequences. No, yung film na to, blended siya, marami siyang types. May fantasy, morality, and of course, yung Filipino folklore. So, si Manuel Conde, of course, ang dami niyang nagawang palabas. Marami rin siyang contribution to film and broadcasting. Si Manuel Conde, kilala siya sa pag-start ng Philippine cinema sa Pilipinas. Then, siya din ang pioneer sa pagdala ng Philippine cinema sa international recognition. Ganun siya kagaling. Next po, siya din ang nag-introduce ng Filipino folklore, history, at culture sa global audiences natin sa pamamagitan lang ng palabas. Tulad nga kanina, tinawag siyang nakapagpadala ng mga palabas sa global stage. Ibig sabihin, hindi lang siya basta Pilipinas sumikat, sa ibang bansa din. No, kinilala siyang artist noong 2009, doon siya na-deklarang national artist. Marami pa siyang facts actually. For the additional facts po, si Conde hindi lamang siya isang filmmaker at isang aktor. Isa rin po siyang writer, producer, and of course, director. No, marami siyang palabas na nagawa. Sobrang dami niya palabas na nagawa. No, siya din ang gumawa ng pinakaunang Filipino movie na pinalabas sa Venice Film Festival na Genghis Khan. No, Genghis Khan po yung unang Filipino movie na in-screen doon sa Venice Film Festival. No, yung film po niya na Genghis Khan, sobrang taas ng acclaim doon sa International Film Festival na naging considered ng Philippine cinema as a milestone. So dahil din sa nagawa niyang Genghis Khan na palabas, so, diba, nadala niya sa global stage, nagkaroon din to ng international recognition. Kinilala to ng Pilipinas na milestone ng mga Filipino filmmaker at of course ng Philippine cinema para makamit nila yung mga global and international recognition. Thank you. Today I'm going to discuss Eddie Romero's notable works.
Eddie Romero's works focus on the realities of Filipino life and history in his work, such as Ganito Kami Noon, Paano Kami Ngayon ng 1976, Aguila ng 1980, and Black Mama, White Mama ng 1973. He created films that capture the essence of Filipino identity and culture, and Eddie Romero's declared as national artist noong 2008. And that's all. Thank you.